We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Nagkapirang biyahero na pasiring sa Masbate, stranded sa Pasakaw Port. Rider Lugadan Makalis mabagsakan sa nga ning kahoy. Asin, pasyaran na Ansaltaan Falls sa Labo, Camarines Norte. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod din mga baretang mayong pikikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halik digdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Stranded na pasahero sa Pasakaw Port na pasiring sa Masbate, posibleng madagdagan pa susug sa Philippine Coast Guard. Pirang parasira sa lugar, aldaw na subuot ang binibilang na daing nakakalawod. Ang iba pang detalye, aramunta sa report ni Chris Novelo. Nagsusurusuan sa parameters na holding area sa Fishport kan Pasakaw, Camarines Sur ang nasa 89 behero na ini na pasiring sa Masbate. Ang iba sa mga stranded na pasahero nagharap ng unaning parameters na madadagusan. Ang mga gamit na dara kaini binabagunas na ning tubig uran sa luwas kan holding area. Mayorya sa mga ini nagbabakasakali na may biyaheng ngunyan na aldaw sa ibong kan mahukol na kadagatan siring ni Marilu. Hindi na po kaya. Sa linggo pa kami dito. Susog sa Philippine Coast Guard mismo ang shipping line company na nagsuspinde kan biyaheng Pasakaw Masbate vice versa huli sa mahukol na kadagatan na darakan habagat. Malakas yung dagat natin. Nung kahapon pa sila nag-cancel. Sila na mismo nag-cancel nung hindi na sila naghihintay ng cancellation natin. Kasi nakikita natin dito sa weather forecast natin is Webes pa siguro magkakalma or Friday. So yung mga stranded natin is madadagdagan pa ito. Maygot man na pigpapangalad kan mga otoridad ang paglawod kan mga parasira sa lugar. Ang motor bangka na ini pinagbayanihan na maigilid nga ng daimanan niyaran kan makusog na hukol. Mga 4 na daw na ipigil ang pagbuhay pagkaroon ka rin. Sa Catanduanes, nagsuspindi man ng biyahe ang shipping company biyaheng San Andres Port, Tabaco Port, vice versa. Mantang may biyahe man ang Roro sa Virac Port. Mantang sa probinsya ning Camarines Norte pinapangalad man kan PCG, ang pagbiyahe kan naman nalunadang pandagat, magin ang iba pang fishing activity sa lugar. Obheto ka na sambitan ng lakdang na malikay ng anuman na maritime incidents huli sa makusog na hukol kan kadagatan. Kay banan si Jovel Ubiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Nagpapadagos na ang declogging activities kan Naga City Solid Waste Management Office sa mga kanal sa syudad. Tanganing maibitaran ang mga pagbabaha. Ang mga personahe kan opisina igwa subuot ni naobserbaran sa mga nakakabagat sa agihan kan tubig. Ang iba pang detalye, aramunta live kay Jessica Kalinog. Jessica? Kate, apuera sa mga plastic na bote kan mineral water na nanotaran man subuot kan Naga City Solid Waste Management Office ang mga natitipo na sebo itong nagtagas na lana duman sa pirang drainage na sa indang piglilinigan. Sa bulanin Agosto, iga-antisipara na mamamatean ang epekto kan La Nina. Kabali na dyan ang mga pagbaha na posibleng darahon kan mga pag-uuran. Kaya ang mga personahe kan Naga City Solid Waste Management Office, labo-labo naman ang declogging operations sa mga kanal sa syudad, nganing masyerto na mayong nakabagat sa agihan kan tubig. Diyan sa may household communities, may mga nagtaragas pong mga cooking oils. Ang nangyayari po kaya, piguula ang cooking oil sa mga drainage. Ay diyan po sa drainage sa Eraro, malipot po diyan. Sigun sa declogging team, duwang klase nin sebo ang nanonotaran ninda sa mga kanal. Igwang naglalataw sana na kulay puti,
Mantang igwanin nakalubog na natitipon, asin garo nagiging semento an itsura na iyong dakulang angat sa inda. Magkaigawa man po silang isuway po ninda itong mga sagmaw ta. Iyo po itong nagigigang kang mga sibo, itong gray saka white. Sindadayan, pasiguro man da apirmi, kapag nabarahan an sa indang lababo, sindaman sanaan masasakitan. Pinag-iwalay mi lang po yung mga tira-tirang pagkain po, tulad ng mga buto, tapos mga gulay. Kasi may nakuha man po dito yan, pang na sa aso. Hagad man kan SWMO, antabang kan mga barangay asin kan mga residente mismo sa pagmantinir kan kalinigan sa saindang kapalibutan. Maging responsable sa pag-apon kan mga basura, siring man na obserbaran ang proper waste segregation. Ang sarupakit na pakiulay man kan declogging team sa mga nagenyo na kung mapupwede, di naman hinda pagtanuman itong mga porsyon kan sidewalk na igwa ni drainage o kanal. Tapag oras kaya kan declogging, nasasakitan naman sinda na bungkalan ini, asin masakit naman para sa inda na maabot itong katahawan kung halimbawang may natipon duman na mga ati. Kate? Jos Mabalos, Jessica. Mga kapuso, haros bilog na nasyon ang padagos na uuranon huli sa pinagsarong epekto kan bagyong Karina asin habagat. Sa 11 a.m. bulletin kan Pag-asa, signal number 2 na sa mga banwaan nin Itbayat, Basco, Mahataw, Uyugan asin Ivana. Signal number 1 man sa natatadang parte kan Batanes, Cagayan, Cabale and Babuyan Islands. Eastern portion kan Isabela, northern portion kan Apayao, northern portion kan Ilocos Norte, northern portion kan Aurora, mga isla asin northern portion kan Catanduanes. Huring nanotaran ang bagyong Karina labi 300 kilometrong sirangan kan Basco, Batanes. Padagos kaining pinapakusog ang habagat na nagpapauran man sa dakulang parte kan nasyon. Posibleng sa agang banggi o Huwebes nin aga, magtama ang bagyo sa northern portion kan Taiwan. Dangan dagos na magluwas sa PAR asin tutumbukon ang southeastern China. Sa datos kan Metro Weather, may tsansang uranon ang Bicol Region, urog na ang Camarines Provinces, Albay, Masbate asin Sorsogon. Halangkaw man ang tsansa nin uran sa iba pang parte kan nasyon. Pirang Bicolano sa Camarines Sur dai subuot satisfied sa mga piglatag ni Presidente Bongbong Marcos sa iyang sona kasuudma. Ang naging laog kan sona kan Presidente, pighimay man kan sarong political science professor. Ang detalye tinutukan ni Jessica Calinog. Mapadagos ang mahigot na laban asin epektibong estratehiya kontra sa illegal na droga. Extermination was never one of them. Padagos ang pagpapakusog kan depensa asin puwersa kan Pilipinas sa pagsyerto kan self-reliance asin pakikipagtabangan sa ibang nasyon. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pati ang pagpapapundo sa operasyon kan mga POGO o Philippine Offshore Gaming Operators na subuot nasa likod kan pirang krimen na nangyayari sa nasyon. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operations of POGOs by the end of the year. The DOLE, in coordination with our economic managers, shall use the time between now and then to find new jobs for our countrymen who will be displaced. Ang tulong darakulang isyo na iyan na pigtukar ni Presidente Marcos, pirasa na sa mga pinalakpakan asin nakakuha sa atensyon kan mga nag-atendir sa iyang sona. Sigun sa sarong political science professor, ang mga paninindugan na inikan Presidente, kabaliktadan na maray,
sa tindog kan sinanglian niyang administrasyon. He needs to walk the talk. So yes, very good si mga rhetoric na presidente, nagtadom sa isipan ng mga tao. Pero ano nang gigibuhon? Ano na ang mga bold steps na gigibuhon after that statements? May mga Bicolano na approve sa mga nailatag sa SONA. Alagad igwaman, ninday gayo kumbensido digdi. Gigibuan niya man daning paraan na maano itong pagbaba kang bagas-bagata, grabe ang paglangkaw. Ay, di man namamati kang tao, di man ba katotohanan? Di, sa mga sinabi baga doon subanggi, di man ba katotohanan ng iba? Grabe man bang giraring pagtios? Dapat mamatian talaga daakan gabos an magagayo na pigsasabi kan gobyerno, kaya makalihis an SONA, sigun ki Professor Himenea. Dapat nang trabahuhon kan gabinete asin kan iba pang imbueltong ahensya na marealisar asin matauanin konkretong ladawan ang mga sinabi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa atubangan kan mga Pilipino na naglaag sa iya sa pwesto. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Ano po ma'am si Magayon ano po sinagustuhan mo sa sinabi ni PBBM sa iyang SONA? Ay, ang pinakaano ka to, itong pogo, na yan ang nakakaano din sa bansa. Kaya pa talagang maali na to. Tungkol sa, itong West Philippine Sea, na sa tuya talaga na ito, kaya dapat ipaglaban ta. Pero sa maray na pag-urulay, tangaring mayong ribo. West Philippine Sea, so iyo itong niya. Tama lang ito, na sa tuya talaga ito dapat, na ipili sa iba. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Kapitan sa Barangay Tagpukol, San Fernando, Camarines Sur na nanggana sa recount kan korte, nag-asumir na sa pwesto. Alagad sa rupang kapitan na dinaog sa election recount, dai pa subuot nagbababa sa pwesto. Kuntano, aramunta sa report ni Chris Novello. Ini ang dokumentong pinaluwas kan DILG sa Banuan ng San Fernando, Camarines Sur. Nakapalaman sa surat na nag-asumir na sa pwesto como kapitan kan Barangay Tagpukol, si Rodel Santa Rosa base sa kasugaan na sin resulta kan election recount kan korte. Si Santa Rosa ang nakalaban ni Efren Cuerdo na nagbaba naman sa sayang pwesto como kapitan kan barangay. Pig-turnover naman kan dating administrasyon ang mga importanteng dokumento kan barangay para sa transition period. Alagad, may sarupang kapitan sa Banuan na dinaog sa recount ang daipa nagbababa sa pwesto sa ibong kan desisyon kan korte. Ang sarupang kapitan iyo si William Masapol kan Barangay Pamukid na dinaog ka nakalaban kaini ka nakaaging barangay and SK elections. Siring sa kaso ni Cuerdo, pig-void kan korte ang kalamangan ni Masapol asin pinaboran ang nakalaban kaining si Salvador Cortez. May desisyon na po si korte na receive ko ngunyan. So sa lower court, nasa office pa ako. Siguro pwede man ba akong maghapon ikdi? Naiapila naman kan kampo ni Masapol ang desisyon kan korte sa COMELEC 2nd Division. Susog sa COMELEC diretso kan sarong kandidato, naiapila ang resulta kan eleksyon. Base kasi sir sa ating constitution, pagdating po sa election protest na decided ng trial court involving elective barangay officials, meron po ang COMELEC na appellate jurisdiction doon. Meaning, pwede ka pong umapila sa COMELEC kung hindi ka po satisfied sa desisyon ng trial court. Day pa man final and executory ang desisyon kan trial court alagad como parte kan separation of powers kan hudikatura asin Constitutional Commission kinakaipuhan na utubon ang kasuguan kan korte. Kay baran si Jovel Oviso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Huli sa mga pag-uuran na namatean sa probinsya, sarong puuning kahoy ang natumba sa gilid kan tinampo sa Banwaan kan Virac, Catanduanes. Maswerte man na dai nagsapo nin lugad sa lawas ang sarong rider na nagkataong nag-agi sa lugar kan nagbagsak ang kahoy. Para mientras man na isinara ang nasambitan ng tinampo para sa clearing operations. Nagpagirumduman ang MDRRMO sa publiko, urog na sa mga motorista na maglikay sa pagmamaneho, urog na tuyong maraot ang kamugtakan kan panahon. Sakto man nag-agi so gamotor and
mayad man po ta pagbagsak po kaso kahoy eksaktong baging sa mga sanga niya di duman nakabagsak sa mismong tao. Heads up mga kapuso, 8 oras na brownout ang mamamatean sa aga Hulyo 24 sa pirang consumer sa area coverage kan Kasureco 2 puun alas 9 nin aga hasta alas 5 nin hapon. Sa abiso kan kooperatiba, magkakaigwanin power line corridor clearing asin line maintenance ang kooperatiba. Kay bahan sa maapektarang lugar kan brownout, ang pirang porsyon kan Barangay Del Rosario asin Concepcion Grande, Naga City. Apektado man ang Barangay Kapuknasan sa Milaor, Camarines Sur. Good news mga kapuso, nagpapadagos po ang Regional Proof of Purchase promo kan GMA. Ang kapuso, kasiyahan, panalo. Para sa tsansa na manggana nin dakol na mga papremyo, pwede kamong maghulog nin entry sa GMA Regional TV stations sa Dagupan, Bicol, Cebu, asin Cagayan de Oro, asin sa pili na mga local supermarkets o groceries sa participating locations. Magbisita sana po sa official Facebook pages kan GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DCBB, asin Barangay LS para sa kumpletong listahan kan Dropbox locations. Mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts or scam text. Magtutok sana sa GMA o magbisita sa official Facebook page kan GMA Promos para sa complete mechanics asin announcements. Ma'am, anong pinaka-nagustuhan mo sa SONA ni President kahapon? No-comment. Hindi masasabi ko. Ayaw ko magsalita. Sir, anong pinaka-nagustuhan mo sa SONA ni President kahapon? Ang Wish Philippines sa atin to, hindi katang isip lamang. About dun sa Pogo. Ano daw dun sa Pogo? Kasi aalisin niya na, ibaban niya na. Nagustuhan mo sa SONA ni President kahapon? Ito pong Pogo na para mahalin na to, diyan po duman si mga maindatang gibo. Perwisyo na siya eh. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Suspensyon kan pagpapabakal nin vape online pigsugo na kan Department of Trade and Industry. Ang rason kay ni asin an epekto sa pirang vape seller aramuntas sa report ni Jessica Calinog. Hulyo 20, 2024, Sabado, kan ibaba kan Department of Trade and Industry ang Department Administrative Order No. 24-03 Series of 2024 na nagsusugo kan suspensyon kan pagpapabakal online nin vape products. Asin ini, effective immediately. Para ma-safeguard ta ang mga minors, ang mga youth. Kasi alam mo, pag pagpapabakal kaya online, anyone can access it. Di ba? Very accessible. Kasi at the tip of the finger, madali on mag-order. Kay puhan subot digdian 100% regulation, masiguro na may compliance sa legitimacy o may magkakanigong permits. Pati na sa pagsigurong unpackaging asin labels, bakong misleading, nanguhunaon mong pang-aki. Sigun sa vape shop owner na si Christian, halos 30% kan sa indang sales anhali sa indang online transactions. Kaya ang kasuguan na ini kan DTI, may kadikit na epekto sa indang negosyo. Siguro dako lang factor lang na mababawasan or syempre masi-scope na masasakupan ta no na bako lang taga Nagakuta. So, iyo man lang to. Pero, ang big factor man kasi, ang isang advantage ko man din dyan, syempre, since may physical store ako, Sa physical store, igwaman sinda ng dakulang karatula na nagpapatanid na bawal na magbakal and below 18 years old. Para sa first-time clients man, tigahagada ninda nin ID, nganing masyertong nasa tamang edad ang mapapabakalan. Mientras tanto, igwasubot nin enforcers ang DTI na nagmumonitor kan mga aktibidad kan mga negosyo asin negosyante online. Asin ang mga madadakop na may bayulasyon, may katampad na penalidad. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia.
Pigpapatindog na cell site sa sarong barangay sa Bato, Catanduanes, reklamo kan mga residente sa lugar huli sa subot huma sa saindang salud asin seguridad. Uya ang report ni Rosie Nieva. Reklamo ngunyan kampirang residente kan barangay Kabugaw, Bato, Catanduanes ang pigpapatindog na cell site o tower sa San Antonio Street. Nahandal kaya ang mga residente sa posibleng maraot na epekto kaini sa saindang salud asin seguridad. That cell site tower will give us radiation, and whatever radiation that is, radiation po talaga yon. And I know also for a fact that radiation causes so many things that's not good for our body. Natatakot sila na kung ano man pong mangyari dito sa yung kalamidad na dadating po dito sa amin, lahat po kami apektado. Huli kaini, nagigibo na ngunyan in petisyon ang mga residente nganing ipapundo ang construction kaini. Hindi ko talaga alam na dyan pala yan. Para sa akin, okay din ako na may stop din po yun, sir. Ipapahinto ko rin po. Alagad paliwanag kan Municipal Engineering Office na kumpleto man kan kumpanya ang gabos na rekisitos kung kaya natawan ini nin building permit. Sa base sa EU 32, streamlining the permitting process for the construction of telecommunications and internet infrastructure, hindi na po kailangan ngayon yung pag-secure ng pagkakaroon po ng public hearing. Bali, kailangan na lang po ng clearance na nanggagaling po sa barangay. Plano man kan alkalde kan Banwaan na ipaapod ang DOH, kumpanya, engineering office asin mga residente nganing masolusyonan ang nasambitan ng issue. Wag po kayong mag-alala at kung ito ay makakaapekto sa inyong kalusugan o kaya hindi kayo nakakatulog dahil meron kayong pangamba, hintayin muna natin na makapagpaliwanag yung DOH, yung telecommunications para ma-resolba itong problema nyo. Padagos man na pigkukuanan nin pahayag ka news team ang imbultong kumpanya. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Mag-agom sa Magaraw, Camarines Sur liwat na nadakop kan mga otoridad huli sa pagkakaimbelto sa iligal na droga. Mantang sa Camarines Norte, sarong 60 anyos man na lalaki ang nadakop huli sa parehong bayulasyon. Tutukan sa report ni Jessica Calinog. 43 na mga sachet nin pigtutubudang shabu, sarong kalibre 38 badil, asin iba pang paraphernalia. Iyan ang nasamsamkan mga otoridad sa ginibong pagsakyada sa residensya kan mag-agom sa barangay San Pantaleon, Magaraw, Camarines Sur. Ginibo ang operasyon sa lindong kan mandamiento de Riquisa. Nagsayuma naman na mag-atubang pa sa kamera ang mga sospek na nakakulungon yan sa Magaraw MPS na pag-araman na enot ng nadakop ang mag-agom taong 2013 uli sa pagkakaimbwelto sa iligal na droga. Sa Paracale, Camarines Norte, sarong 60 anyos na lalaki ang naarestar sa kinundusir na buy-bust operation kan mga otoridad sa Purok 5, Barangay Tawig. Nakumpiskar sa operasyon ang pirang sachet kan pigtutubudang shabu. Asin sa ngunyan, nasa kustodiya naman kan mga otoridad ang sospek para sa maninigong disposisyon. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Salbadong nakapuli sa Claveria, Masbate, ang siyam na lunad kan sarong baroto, makali sa enot na mai-report na nawawara kasuudma. Susog sa MDRRMO Piudoran, tulos na nakipagkoordinar sa inda ang MDRRMO Claveria. Makalis day makaabot sa tamang oras ang bangka na may lunad na siyam na persona na pasiring sa Claveria gikan sa Piudoran. Day man subuot nagdaong sa Piudoran Port ang may darakan na sabing baroto. Pigsasabing sa ibang barangay kan Piudoran, nagdaong ang lunadang pandagat huli sa maukol na kadagatang darakan habagat. Huli sa sitwasyon kan kadagatan sa ngunyan, pigpapangalad mo na kan mga otoridad ang paglawod kan mga parasira sa lugar. Tulos man kita nagresponde, ang sa tuyang staff nagduman sa Miligan, asin inaram ang sitwasyon, hindi po pala naglarga. Ali duman sa Miligan, paduman pa si Pauli sa Claveria, alas 8 rin aga. Siguro po, maukol duman sa katahawan, kaya nag-anap sila kigilid, 13 metro kan tubig ang nalalay kanday pa nabibistong persona sa Barangay Pacol, Naga City. Ani ba pang detalles sa report ni Jessica Calinog. Pagmatadaan ni June pasado alas 6 aga, narisa niya ang maluyang bulos kan tubig sa saindang gripo. Inaano po kong barita sa radyo, una ko po nga, doon sa may luwasan pa. Pag-agi ko po, mayo na,
Yun na rin nangyari. Nagwawasawas na ang tubig sa cluster meters na inisa sa indang lugar. Maray nga ni daa, tadae kabaliso sa indang metro. 13 mga kontador ang sarabay na nawara digdi. Dae paninda maaraman kung sisayan kagibo. Mayo man pati nin CCTV sa indang eskinita. Ang pagtubod ni Belen, su mga luma na purong bronze ang material, iusa na ang pigpunteriya kan parahabon. Ayun nga ni po yan ang pig-iisip ko ngunyan kung ano ang maray ka iniyo na magkuro-contribute na lang ini may mga sadiri kang kontador. Tangani pong malaga na ning box. Ay ni ano yan, bakal po baga, meter box po. Iyan nga ni ang rekomendasyon kan Metropolitan Naga Water District sa gabos nindang konsumidor. Tanganing maibitaran ang harabonan nin Metro na makapirang beses naman subuot nangyari sa nakalihis na mga taon. Itong theft, sigurado theft ito. Itong mabakal man, igwaman siyang kaso na hampangon man. Kayan. So much better nga ni po, yan mga may sariling junk shop na day po magbabakal basta-basta ni mga araw kaya ng mga Metro. Pwede pong patisinda madamay sa kaso. And then mag-close ang sindang negosyo. Sa pag-imbestigar kan MNWD, may 2 metro pa na nahabon sa may Matiway sa Barangay San Felipe. Nagpapadagos pa ang investigasyon kan kapulisan sa nangyari. Alagad na ribaya naman ang mga nahabon na metro. Asin ini babayaran kan mga konsumidor sa MNWD sa loob kan pirang bulan, pasado sa napagkauyunan. Kaibanan si Carlo Abunita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Nasa 1,000 na mga tsuper sa Naga City isinairarom sa cardiopulmonary resuscitation training. Kaaraman kan publiko dapit sa CPR, maut na mapapusog pa. Uya ang report ni Chris Novello. Time out muna sa pamamasada ang mga tsuper sa Naga City kan nakaaging weekend. Ang nasa 1,000 na tsuper sa syudad isinirarom kaya sa cardiopulmonary resuscitation o CPR training. Sa rosubot ini sa requirement sa mga namamasada sa syudad, urog na sa mga tri-mobile driver na magsairarom sa basic life support training antes ma-renewan mga prangkisa. Nagsisirbi ining refresher course sa mga transport sector na napapakinabangan sa mga oras ng emerhensya. Sa katunayan, na i-apply na subot ini kan pirang tsuper pag may daipig nila o man na insidente. Inot na inot, siyempre kung igwa ka na hiling na ng aksidente, inot na inot, talaga dapat hilingon mo kung habang mayo pa si ambulansya o inaapulan, hilingon mo kung talagang medyo may pulso pa. Number 1 niya, kung may tama, may dugo. Pero pag nag-abot na itong rescue, at least may initial na may report siya itong nag-apply ng CPR. May eksistidong ordinansa ang syudad dapit sa basic life support training kung saan day nawawara sa kada training as in seminar ang tamang pag-execute ng CPR. Ipigtutok do naman ini sa eskwelahan as in sa komunidad. Para lagos ang pag-cascade kani sa maniba-ibang sektor, tarik pong makatabang kita, handa sa pong komunidad. Ray pa sa nahahaloy kan magpaluwas ng executive order ang Malacanang ning kasuguan na nagdedeklara kada July 17 sa kada taon na National Cardiopulmonary Resuscitation Day. Kaibanan si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Haros 26 kilometros gikan sa sentro kan Labo, Camarines Norte. Yaon ang barangay Awitan na nasa pamitisan mismo kan Mount Bagakay na saro sa mga pigdadayong bulod kan mga hiker. Sa bulod na inigikan ang tubig kan Saltahan Falls na dakula ang naitatabang sa mga residente urog na sa mga paraoma. Bako man gayong halangkaw ang talon. Alagad pigdadayo naman ini kan mga turista huli sa malinaw asin malipot na tubig digdi. Sa nasambitan ng talon man pigkukua ang opisyal na pangaran kan selebrasyon kan Saltahan Festival kan barangay. Sa ibong kaini dawa pigbibisita nanin mga tao ang nasambitan ng falls. Maut kan barangay na mas mapakarhay asin mapagayon pa ang lugar. Alagad kay puhan man subuot na magkaigwanin ordinansa para sa pagkolekta nin environmental fee asin iba pang babayadan tanganing mamantinir ang kalinigan kan Saltahan Falls. Gusto namin pong ma-promote ito at saka ma-improve. Lagyan namin ng doon sa ibaba, may mga cottage. At saka yung nakita ninyo doong gusto namin yung kukulungan ng para maipunan doon ng tubig at doon ang parang magiging swimming pool. Madadalan ang episode niya ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta
sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, as in-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan, ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako po si Kate Dolovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.